uh, tumatap yun, no? Sa lang po yung data ng taon. 1 Samuel chapter 13 hasta sa chapter 15. Ang rejection sa Diyos, no, para sa tao nga nagasunod sa iyang nagpusuan. That's the very point, no, sa Book of Judges man. People are doing what is good, what is right, no, in their own eyes. There is a 1 Samuel chapter 13 kag if you remember, no, sa aton nga general outline sa 1 Samuel, si Saul was, no, the people's choice, the man who follows his own heart, no. Siya amo ang stark contrast sa kay David, no, si King David who was God's choice. No? So, sa sininga, gano'n lang taon natin ang 1 Samuel chapter 13 hasta sa chapter 15. Pero natin labutan lang. Ang 13 to 15 is actually the evaluation sang reign ni King Saul. Ano siya klase na hari? So, siya ang hari nga nagatuman, nagasunod sa iya nga gusto. No? Kung anong handog niya, anong desire niya, ano ang gusto niya, amo na siya klase nga hari. No? Sige, before kita magapadayon, mag-pray kita. Lord, salamat sa siningang time ng imong ginatag sa amon, kabay ang imong nga pangalan madayaw o mahimaya sa amon nga pagtuon sa imong nga pulong. Uligi kami, kabay nga tagaanin mo kami sing kaalaman ng imong nga makita namon ang relevance sa imong nga pulong sa amon nga panagkonsubong sa tanan ng mga aspect sa amon kabuhi, sa tanan ng mga sitwasyon kung sa diin kami subong, kabay nga makita namon that your word is really a living and powerful word nga ini naga-address sa among mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi, sa among tagsa-tagsa ka konteksto. Salamat gid. Forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Sige, no, diri kita sa 1 Samuel chapter 13. Na kung ang taon ninyo, mga kauturan, ang atong ditun, alin sa 1 Samuel chapter 9, right after sa ang Israel nagpangayo sang hari, di ba, no, chapter 8, they asked Samuel for a king. No, they actually rejected God by asking for a human king. Ang human na leader, reject nila ang Diyos. Kagamo na ginhambal sa Diyos sa 1 Samuel chapter 8, verse number 7 sa kay Samuel. No? They have rejected me from being king over them. Kag atong nga request, atong nga demand actually, no? Hindi ito siya magambal kang kabubuton sa Diyos in a sense nga amo na ang gusto give sa Diyos, pero ato yaging tugot sa Diyos nga ma-experiensyahan nila ang ila mismo, no, nga effects ang ila nga decision. Kung nang mo ang 1 Samuel previous nga mga chapters, makita ano ang Diyos nga reign nila over His people. Tagamo na nga itong itunan sa nagligad ng mga Domingo. From chapter 9 hasta sa chapter 12, God's reign over His king and over His people. Over sa kay Saul. Makita mo nga ang Ginoo orchestrate sa mga bagay-bagay. No? Sa chapter 9, atong pagkadula pa lang sa donkeys, no? Sa tatay ni Saul, tanan tugin, plano na sa Diyos nga si Saul at Samuel magkita-anay sila, and then it will lead sa anoint sa kay Saul, kay si Saul mismo ang ginpili sa Israel. No? Pero actually wala pa sila kapili. Kabalo niya ang Diyos nga si Saul ang ilang ang ginpili. Sang tion nga nagpili na sila sang ila mismo nga hari sa chapter 10, no? Nakitanggit nga wala pa sila yung nakapili sa ilang hari. God has chosen Saul. Kaya kabalo ang Diyos, no? Nga si Saul niya ang pinaka the best na pilion sa tao. And that is why makitaan mo dito pa lang sa chapter 10, 11, and 12, makitaan mo kung ano na siya ng klase nga
nga tawo nga mangin hari sa Israel. No? Sa tion nga siya i-proclaim, siya i-present sa tawo as their king, nanako si Saul. No? Amo na siya klase nga tawo. Ang chapter 9 to 12, we see God's reign over His people. And then, ang chapter 13 to 15, amo ng evaluation sang human king nga ginpili sa Israel. No? Makita mo sa chapter 9 to 12, ano kitang gusto sa Diyos nga matabo sa iya nga hari, kag matabo sa iya nga katawan. Actually, gusto sa Diyos nga magsunod sila sa iya nga ulo. Pero by asking for a king, they actually rejected God as their king. No? Di ginambala naton nga si Saul, people's choice, a man who follows his own heart. So may idea na kita, nga si Saul hindi kaya magtuman sa pulong sa Diyos. Kag sa pag-reign sa Diyos over kay Saul, kag sa Israel, gipakita sa Diyos ang importance sa pag-obey sa iyang pulong. And now chapter 13 to 15 is the evaluation sang reign ni King Saul. No? There is a chapter 13 to 15. May tatlo ka stages, no? Sa pag-reign ni Saul nga nag-lead sa rejection sa Diyos. No? There are 3 stages in Saul's reign that lead to God's rejection. No? Ang stage 1, makita natin, 1 Samuel chapter 13, verse 8. And then ang stage 2, no, is 1 Samuel 13, verse 15, until chapter 14, verse number 46. Ang stage 3, no, before nag-reject sang after sa pag-reject or before nag-reject sa Diyos si Saul, ara sa chapter 14 verse 47 hasta sa chapter 15 verse 35. Amo ning evaluation sa reign ni King Saul. Kag makit-an mo gid, no? Siya gid ang tao who follows his own heart. No? Contrast sa kay David who is after God's heart. No? Pag chapter 16, introduce naman si King David who was God's choice. A man who follows God's heart. No? So may tatlo ka stages, no? Muna ang aton nga lantawon. Una, there is sa chapter 13, verse number 1 to 14. No? Verses 1 to 7, we see the awful setting, no? Ang background sang sining istorya. Chapter 13, verses 1 to 7. Nantawan ninyo inyong mga Biblia. Saul lived for 1 year sa ESV, no? And then became king. And when he had reigned for 2 years over Israel, Saul chose 3,000 men of Israel. 2,000 were with Saul in Michmash and the hill country of Bethel, and 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin. Now, namati ka mo gimbasa kung verses 1 and 2. And then nagbasa kasi mo mga, sa inyo ng mga Biblia, nasa laman to ang year kung saan mo nag-reign si Saul. No? Nga hindi ka pala riyas, verses 1 and 2. Sa ESV, Saul lived for 1 year and then became king, and when he had reigned for 2 years, ang reign ni Saul, according sa ESV, is 2 years. No? I think sa NASB, 40 or 42 years. So, dira sa verses 1 and 2, may ara actually, no, textual na variation. Sa Hebrew, hindi mo basahan ang 30, sa iban ng mga translation, may 30 years dira. Ang iban, I think sa NIV, 40 man. No? Ang 30 or 40, wala mo na, kaya hindi mo na makitaan sa Hebrew nga Bible. No? Later nga mga manuscripts makitaan mo, meaning din add ina sa mga writers. No? So isa na sa daw mga problema. Kagdamo nga mga tao nga against sa Bible, amo ning ilagin ako para ma-discredit ang Biblia. No? Pero di kung lang tao mo gid ang discrepancies kung ano gid 30 years, gid 40 years, gid or 42 years, gid ang reign ni King Saul kay wala gid sa
tao nga makapat-on, who can truly attest nga mahambal nga, okay, ang reign ni Saul is just 2 years. Hindi kagit mahambal nga amog na because sa Hebrew text, no, missing na yan. Missing na, no? Gina-reconcile na sa mga scholars kung ano gid ang mga versions sa Bible, may preferences sila basing sa mga manuscripts nga available or ang ilang ang ginatindugan. And mga taon na, no, hindi na actually magka-discredit sa Bible. Because kung mabalaan naman or hindi mabalaan kung pilagid katuig ang paghari ni Saul or kung pila siya katuig nga naghari, nagsugod siya king, actually, hindi na mag-affect sa whole message or sa main idea sa chapter 13 at sa chapter 15. No? So, wala ganyan sa actually problema. Galing may mga tao who are against the Bible, no? Nagagamit ng sining ng mga passages like this, no? Chapter 13, 1 and 2. O, i-compare na, amo na sa NASB, amo na sa NIV, tila inay, tipulong na sa Diyos. No? May mga textual, no? Mga variation, may mga, no, nagkalilain ng mga translation. No? Pero ini, mga kauturan will not affect the main idea nga makita natin sa chapter 13 to chapter 15. It will not change, no, the main idea about the kabuhi King Saul, who was a man who follows his own heart. Oh, mabalaan naman kung 30 years man ang iyang pag-reign, 40 or 42 years man ang iyang pag-reign, it will not affect, no, ining makit-an mo sa totality sa iyang kabuhi na siya ang tao who follows his own heart. Kag ang rejection sa Diyos, not just ang rejection sa tao, but God's rejection is for those people who follow their own heart. Kag ina nakit-an naton sa Book of Judges. Kag ina nakit-an naton sa Book of Joshua. When Israel tried to disobey God, kung hindi sila magpamatik sa Diyos, ano nagahulat sila? Judgment permi sa Diyos. Paghukom, pagbalbal sa Diyos. So ina hindi mag-affect, no? Bisan may mga discrepancies man dira kung ano gid pilagid katuig ang pag-reign ni King Saul, ano gid ang insakto nga version, it will not affect, no? It will not change nga si Saul that he was a man who follows his heart. No, amo na yung dapat makita natin kay hindi kina-introduce sa writer kung anong klase si Saul. No? Di ba at Geba and the Philistines, no, nga wala dito sa lugar sa Geba, nabatian nila that Jonathan defeated their garrison dito sa Geba. Ano minubra sa mga Philistines ni Iban? No? Ara sa verses 5, makita mo. Pero ano minubra ni Saul dayon? Saan napirdi ni Jonathan ato mga Philistines? Sa Geba, verse, and Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, let the Hebrews hear. And all Israel heard it and said, that Saul had defeated the garrison of the Philistines, and also that Israel had become a stench to the Philistines. And the people were called out to join Saul at Gilgal. No? Nanawagan si Saul nga ang mga katawan sa Israel dapat mag-join sila in battle. Saan nabatian sa mga Philistines what Jonathan did? Kaya ginpirdi, no, ni Jonathan ang garrison sa Philistines. Saan nabatian na sa mga Philistines? Verses 5, no, to 7. And the Philistines mustered to fight with Israel. Okay, in-defeat ni Jonathan ang ilang garrison sa Geba, and the other Philistines who heard sa ilang mga small defeat, tigin-tipon nila ang ilang mga soldiers. Pila? Verse 5, 30,000 chariots. Pila ang gintipon ni Saul, siya kong lingon? 2,000. Kay Jonathan, 1,000. Bisan mag-updanay pa sila, 3,000 ang ilang kontra ng Philistines ng tawa. Chariots pa lang.
30,000 chariots. Versus ang 3,000. Di chariots, palang wala kanina yung pagdaog. But we saw from the previous books ng Bible, sa Joshua, sa Judges, God doesn't need an army to win a battle. A single battle. He doesn't need an army or armies para madaog niya ang isa ka battle. Anong gina-require lang sa Diyos is ang iya ng katawan na maging obedient sa iyang sugo. Sa iyang command. Kag ina nga theme is repeated over and over and over again sa kabuhi sang Israel. Especially sa nagsulod na sila sa kingship. Wala pa gani hari, ara pa lang mga judges, no? Wala na sila gani nagatuman. May mga judges naging pang-raise up ang Diyos. Pero ano ang Israel sa Japon? Nga nag-rebuild sa Diyos. So ang ina nga theme nga dapat sila magtuman sa Diyos, nga dapat sila mamati sa Diyos is repeated over and over and over again. Kita nga nag-series, no? Kanina kita sa 1 Samuel, mambakati nga sulit-sulit pa ng Japon Trust and obedience sa pulong sa Diyos. Ilang taon ta ang ilang offer setting. 30,000 chariots. Ano ba git? 6,000 horsemen. This is 6,000 horsemen pala. Hindi na sila magdaog. Humanly speaking, sa 3,000 na mga soldado ni Saul. 6,000 horsemen. Anong tao ba na? Ikaw yan, wala kayo mo yan na ginasakyan. Donkey pa ba or ano ta? Hindi ka magdaog sa 6,000 horsemen. Let alone sa chariots pa gani, wala naging ka na chance. Hindi ko nang tawag na humanly impossible na magdaog ang Israel. 6,000 sa kay Saul, 3,000 versus ang 30,000 chariots, 6,000 horsemen, pag-hindi lang mo sila. Ano ba yun? And troops like the sand on the seashore in multitude. Wala kita kabalo ang kung pila ang exact nga numero sa mga armies ng Philistines. Pero ginapakita sa writer, no, mga bakal mabaw, hindi na niya, humanly speaking, hindi niya, imposible nga magdaog ng Israel. Pero kung ikaw ang reader, makita mo, pwede sila magdaog. Because we have seen, no, in the past, na ang Diyos mismo, ginapirdi niya ang kontra sa Israel. Once ang Israel, magtuman sa Diyos. Hindi ka naman sa Diyos ang army or armies para madaog niya ang isa kabato. No? Imagine paano na-defeat ang Israel ng Jericho. Mambaka ito ka weird yan ang method sa battle. Libutin niyo ang Jericho. No? Sa isang beses for 6 days, and then on the 7th day, libutin 7 times. Kag magsyagit ka madra, and ang wall, matumba. Imagine mo niyan method sa Diyos. Di kung ikaw abit general sa army, sa kontra, ano nga weirdo ni nila? Ano nila nga mga pakulong ni man? Malipot-libot ang sa magsinggit. Or i-suggest ang Diyos imo, ikaw ang general na well-experienced sa battle. Parang sa Diyos, okay mo ni method ha? Libutin lang for 6 days, and on the 7th day, libutan nyo for 7 times. Lord, hindi kita magamit ng espada, or spear, or chariot na. God doesn't need all of this. Or ina mga klase sa mga armies or weapons sa war para madabog isa ka battle. No? Dili, mambaga gina-display sa writer ang impossibility, no? Ang impossible victories is Israel. Pero makita na from the past na pwede ginaya matabog. Madaog sila sa Japon when they believe and obey, no? Sa Diyos. Di ka mo sa ilang mundra. Verse number 6.
when the men of Israel saw that they were in trouble. Imagine, hindi ka pa na, no? Hindi ka pa yan sa trouble na makitaan mo ang 30,000 chariots. No? Hindi ka pa yan sa trouble, makitaan mo ang 6,000 horsemen, kag troops like the sand in the seashore. No? Kita nila sa liwan ang impossibility, no? Ang impossible victory. Kalau makita nila ang possible defeat nila. The men of Israel saw that they were in trouble, for the people were hard pressed. No? The people hid themselves in caves and in holes and in rocks and in tombs and in cisterns. Nagpalanago sila. They fled. Pero lang tao na nanawagan si King Saul. Makita mo yan? Sa leadership ni Saul, ang Israel mismo, galakta. Amo na siya klase na human king. Kaya ara, ako ng pinaka-the best nila na ginpili na hari. No? Siya ang people's choice. Gasinggitan din sila na tawag ko. No? Kung imagine, pag introduce and sila, okay, aring-hari nyo ay nanagod to sa mga baggage. No? Ano ang singgitan mismo sa Israel? Grabe pa sila ka energetic. Kaya amo ng hari nga ila ginpili. No? Look at chapter 10 sa 1 Samuel, verse number sugod kita verse number 22. 1 Samuel 10:22. Nantawag na sang present sang Diyos si Saul. Verse 22. So they inquired again of the Lord. Kaya why sila may makita ang pagkambas ng Diyos o kay haring-hari nyo ha? Wala git may nagkagto sa tunga. Di nang hari ka. Nabangkot sila sa Diyos, Lord, diin, sino may harapayan nga tao? And the Lord said, behold, he has hidden himself among the baggage. Then verse 23, then they ran and took him from there, and when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulders upward. And someone said to all the people, do you see him whom the Lord has chosen? There is none like him among all the people. Siya pinaka-the best. No? And all the people shouted, natawa, long live the king. Pero anong klase nga hari? Ariay, hindi ka ba link sa katawan sa Israel? Paano magmangin maisog ang imo ang katawan na ikaw mismo ang hari? Talawin. I don't know nga nanago si Saul, pero probably kabalos sa mga duties man. Sa isa ka hari, kasi wala na siya na-train possibly, no? Gin-prepare ni Papa niya na manginhari siya. No? Pero ang Diyos nag-grant sa desire sa Israel na magpili sila sa human king. And God gave them the best among them. Hindi si Saul na. Pero lang tawa, no? Their best wasn't good enough. Nanago sa mga bagay. And then, sang ara na kagamo, ang Israel mismo lang, tanan din na sila nagpalanago sila, pareho sila sa ilahari mismo. No? Pero nang tama pala, grabe ang contrast niya sa kay David. Saan ang problema nag-arise? Din si David yan katubang kayo sa kay Goliath. Si Saul lang, doon siya trono. Wala sang champion sa Israel nga go forward and to fight for Israel. And we see a young man, David, nga sa mata ng tao, hindi fit to be a soldier, no? Nga magkatubang sa kay Goliath. Wala. No? Pero ang tawag na si Saul. Tungkol sa inyong leadership, pare. When the people were hard-pressed, the people hid themselves in caves and in holes. Nagpananago ang Israel. Hindi kayo manago. 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and
troops na hindi maisip. Bisan ikaw man, sino madaog ka na yan, kaya ka na yan. Sige na. Puso lang, anong puso lang na? Impossible na yung humanly speaking. Pero wala sa imposible sa Diyos. If they knew, ilan tawa ha? They have rejected God as their king. The God who fights for them. And then naman says, okay, sige lang taon na pinipili nyo, fight for you. Ilan tawa ba? No? Chapter 8. Siyang nangayo sila, o grabe gino. Nado pa rin bata nga hindi ka niya, bagong tatante nga hindi mo mahatag niya gusto. Amo ng Israel, some time that they were demanding sa kay Samuel, sa human king. Wala na mabala, verse number, sa chapter 8 sa 1 Samuel, verse number 5. Ano nga ba nila sa kay Samuel? Behold, you are old and your sons do not walk in your ways. Ikaw, Samuel, nga leader namon sa subong, tigulang na, bagi mo mga bataan, na nagalakat sa imo nga klase sa mga buhay mo. Huwag nagatuman sa imo or sa Diyos mismo. So, appoint kami, no? Appoint for us a king, landawa, to judge us like all the nations. Pero lang tawag verse number 19. Sang ginplastar ni Samuel kung anong klaseng hari ang ilang mabaton, once mapilit sila sa human king, ang bali Samuel, no, sa chapter 8, verse 10 to verse 18, o ang inyong hari, pangwakon, mangwa lang sa inyo, paon ng imong mga lalaki ng mga bata, imo niya soldado, ang mga babae, imong mga bata, kwaon niya mga perfumer, niya tanan, kwaan niya kamo sa inyong mga, no, sa inyong harvest, kwaan niya sa mga pila ka porsyento ng inyong mga ginpang tanong. Puro mangwa inyong hari. And then ang tawag lang ang reaction sa Israel, verse 19. But the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, no, but there shall be a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go up before us, and fight our battles. Kaya nantawa ang hari nila. No? Si Saul, kinaubra niya man din ang pinaka-best niya. Ang best niya para lang pakit-away. No? Pero lang tawag, bisan, amo na ang best ni Saul, ang tawag ang Israel. Gapala na po. No? Tidra pala may problema si Saul sa iyang leadership. The people of Israel hid themselves in caves and in holes and in rocks, chapter 13, verse 6. And some of Hebrews crossed the fords of the Jordan to the land of Gad and Gilead. Saul was still at Gilgal, and all the people followed him, trembling. Gapulunurog sila. Because they saw the possible defeat naman. Kagmangin, slaves naman sila sa Philistines. 30,000 chariots, 6,000 horsemen and troops. Paano tayo mapirdi? 3,000 lang ta. Ginto nga pa ni Saul, 2,000 ang iya. Kay Jonathan, 1,000. Tinanggulakay niya. Nagjutay na dito. At akihon sa 30,000 chariots, ang kay Saul ng 2,000, wala na napunta. No? And then verses 8 to 12, we see the unlawful sacrifice. Si Saul, remember, nag-celebrate sila. Grabe nga victory nila, experience nila sa chapter 11 when Saul defeated the Ammonites, si Nahash the king sa Ammonites. Di ba nag-celebrate sila dito? Chapter 11 verse 12, lang tawag lang. Then the people said to Samuel, verse 13, na ginhambal ni Saul kay ti, may arap na naguba siya pangalan, ti ari karon kay nagdaog siya. May arap wala nag-believe sa iya as king, naging pili sa Israel. Ti ang mga tao nagambanga, ato lang nagpakalain kay Saul, pamatyon to. Ang bala Saul na wala sa mga patay sa mga. We will celebrate the victory na ginhatag sa Diyos. Verse number 14. Aring hambal ni Samuel kay Saul. Nantawa, verse 14 sa chapter 11. Then Samuel said to the people, come, let us go to Gilgal, and there renew the
kingdom. Kaklaro sa command ni Samuel. Kadto kita sa Gilgal. No? And then, dito, masacrifice sila in summarize, no? There, they sacrificed peace offerings before the Lord, and their soul and all the men of Israel rejoiced greatly. Sa verse number 8 to 12, sa chapter 13, ang unlawful sacrifice ni Saul makitaan. Verse 8 na tawag, he, Saul, waited 7 days, the time appointed by Samuel. Habang Samuel, wala ko na for 7 days. No? Kaya makadto ko na sa Gilgal. We will renew the kingdom. Pero si Samuel, wala nang kadto sa Gilgal. And the people, again, nantawa, were scattering from Saul. Galakta ang katawan sa Israel. Remember ang mga words mismo ni Jesus? Sang ang nagalig mga Pharisees, ano ko ng pagtulog ni Kristo sa Israel? They are like sheep having no shepherd. Si Saul hindi kabalo mag-lead sa katawan sa Israel. People were scattering from him. Ang katawan who are following him were trembling. Nagapanago dito sa mga kuiba. Hindi niya mahagad ng Israel as one. Hindi may problem sa leadership. Kadri, the people were scattering from him. So Saul said, bring the burnt offering here to me, and the peace offering. Kaya si Samuel na late, habang ni Samuel, 7 days mahulat, isubungas sa Jacob. Nantawang desisyon ni Saul, dahil adi yung mga burnt offerings, kagang mga peace offerings, and he offered the burnt offering. Now sa law, sino ang mag-offer lang sa burnt offering? Ang pare. Di si Saul, pare. Hindi. Dra pa lang. Ano, bakit? Ano the way siya mag-live? Disobedient sa pulong sa Diyos. And it's a recurring thing sa kabuhi ni Saul. Ga-disobey sa pulong sa Diyos. 3 stages, 3 stages sa iyang paghari nga nag-lead sa rejection sa Diyos. Ang 3 ka stages na makita mo sa Gapon, may disobedience sa Gapon sa pulong sa Diyos. Ga-recur niya kay amunang lifestyle ni Saul. He was a man who follows his own heart. Hindi siya pareho sa kay David who follows after God's heart. That's the difference. Saul was the people's choice. David was God's choice. Para maging hari sa Israel who will lead them to live a life nga nag-obey sa Diyos. Kaya wala nang abot sa Samuel. Si Saul, iti kaulat na ano kalugay man. Dahil ating burnt offering yung peace offering, kag nag-offer siya sa burnt offering. Dranggitan mo, directly, kinadisobey ang law. I don't know if si Saul kabalo sang law because in Deuteronomy 17 and 18, dila may sugo dira ang Diyos nga ang hari must have a copy of what? Must have a copy of the law of Moses. Kabalo siya dapat sa pulong sa Diyos. Siya mismo masulat. Para ano? Grabe pa na-command sa Diyos mga katuran. I-refresh na lang mind na doon, Grace, sa chapter 17, sa Deuteronomy, nantawala palihog. Verse 14, sugod. Deuteronomy 17, chapter 17, verse 14. Wala pa sila kapili, wala pa sila kapangayo kay Samuel sa hari, kabalo ng Diyos that they will be asking for a king. And God has given them instructions, commands na para sila magtuman. Deuteronomy 17 verse 14. When you come to the land that the Lord your God is giving you, and you possess it and dwell in it, and then say, I will set a king over me like all the nations that are around me. You may indeed set a king over you, whom the Lord your God will choose. One from among your brothers you shall set as king over you. You may not put a foreigner over you who is not your brother. Verse 16, natawag na.
Only he must not acquire many horses for himself or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses. Since the Lord has said to you, you shall never return that way again. Verse 17, and he shall not acquire many wives for himself. Hindi siya magpadamo sa mga kabayo. Kaya ginang kabayo ginagamit para sa war. Hindi siya magpadamo sa masawa. Lest his heart turn away, nor he shall acquire for himself excessive silver and gold. Verse 18, natawa. And when he sits on the throne of his kingdom, the king shall write for himself in a book a copy of this law approved by the Levitical priest. And it shall be with him, ano ba yun? He shall read it, he shall read in it all the days of his life. Anong purpose na dapat may copy siya sa law ni Moses? That he may learn to fear the Lord, his God, by keeping not just some of the laws, but by keeping all the words of this law and these statutes and doing them, that his heart may not be lifted up above his brothers, and that he may not turn aside from the commandment, either to the right hand or to the left, so that he may continue long in his kingdom, he and his children in Israel. Kaklaro-klaro with some instructions and rules. Kung ikaw manginhari, you should have a copy of the law of Moses. Basahon mo na that you may learn to fear God. Sa proverb pa, ano ganina? Ano na fear of the Lord? It's the beginning of wisdom. Ano ng wisdom? Hindi ka gusto nga madismaya mo ang Diyos. Hindi ka gusto nga mga akit ang Diyos sa imong kabuhi. Amo na nga nagatuman ka sa iya pulo. That's the wisdom. That's the fear of God. Si Saul mismo, he was a man who follows his own heart. Di kung nagasunod sa iya nga gusto, he is actually rejecting the word of God. Disobeying the words of God. Amo na kinalain. Di pastor, kiti salaman na ni Samuel kaya wala siya nag-abot. No. Ang punto na yan, kung ang hari na pinili sa Israel, magtuman sa pulong sa Diyos. Hindi pwede makambalik si Saul na dito. Tanugay siya. Para may promise siya 7 days. So, sa nag-abot. Ang punto, it's not right for you to offer the burnt offering. Hindi kaya priest. Amo niya ng law sa Diyos. Doon pa rin yung na-remember si Uza. Sang ginbit-bit sang Levites ang Ark of the Covenant, ang baldan sa Diyos sa law ni Moses, wala sang tao na matandog o mag-carry sang Ark of the Covenant, kundi ang mga priests and Levites lang. Di si Uza, hindi siya pare, na tipaslong ang baka, doon kaya na madagdag ang Ark of the Covenant, dito ka maayo man sa iya nga intensyon, salo ng Ark of the Covenant, di kundi pagsalo niya, di kapay, napatay siya. Pinatay si Diyos. Si David, dismayado. Hindi man pwede makambal si Uza, unfair si Monor, kinsalo ko lang iyan. No. Ang paman ko dyan, if you will obey the clear command of God. Hindi man pwede makambal si Adan o si Iba, Lord, ahaw nagtilaw lang din kami. Kaisa ka lang to, Lord. Ang gusto Diyos from the very beginning is that ang iyang katauhan will learn to obey the Word of God. Kung lang tawon mo na makuturan nga, magibutang mo na sa aton nga panahon subong, ang katauhan halos tanan, wala nagatuman, kag wala nagapamati sa pulong sa Diyos. Tinigto mo na sa Old Testament, kag subong pinasulit-sulit sa gapon naton. Ang katauhan nga nagapuyo sa sinya kalibutan, hagaro mo kato simbahan, or Bible study, ang damo niya rason niya. Tulang tao pala, ang karakter sa katauhan subong, amo man sa gapon nga alin sa una ko, nga hindi magtuman, hindi mamati sa pulong sa Diyos. Because they wanted to do things according sa ilang nga gusto. Di mo pa ng advice sa mga famous ng mga artista. Just follow your heart. Basta wala lang may nalapakan na tao. No? If it's good for you to marry a train, then marry a train.
If it's good for you to live your life as a dog, then live your life as a dog. Ilang tao ba na? Anong klase na desisyon nila? That is a man who follows his own heart, not a man who follows the Word of God. Hindi mo sa Diyos siya katawan niya, man nagatuman siya ng puno. And that's precisely Saul, a man who is following his own heart. A stark contrast sa kay David, nga nag-follow sa heart sa Diyos. A lawful sacrifice. And then verse number 10, ang tawa. As soon as he had finished offering the burnt offering, behold, Samuel came. Nag-abot si Samuel. Pagkatapos nilang offer sa burnt offering, nag-abot si Samuel. Pwede mo ito pinulat? Ako 5 minutes na lang. Ano ba check mo sa akon? Bata kon ba nga makandagan? Ikulang na ko yung Saul. No, ang point is, si Saul hindi nga kinalay si Samuel. That's not the point. Ang point ng writer is, si Saul nga hindi kabalo mag-obey sa clear command. Hindi siya kabalo mag-obey. Kita mo na interpart siya kabuhay. Ano ang balo pa ni Samuel siya? To obey is better than sacrifice. Damo kayo mo yung mga pakulo. Saul, learn to obey. Lord, hindi Lord, medyo pigaw na siya nga, wala nga style mo. Amo ni Lord, no. Gusto sa Diyos na ma-obey ka. What if magabad si Joshua, Lord, doon kayo posible na malibot-libot na kami sa Jericho, kapirti ka na taas ang ilang wall to. Pirti ka lapad-lapad sa wall. Libot-libutan na namon once a day. And then for 7, on the 7th day, 7 times malibot-libot. Mawala ka masagin, Lord. Ano na, Lord, man? Doon medyo pigaw sa imo nga method. Lord, hindi tayo magdaong mga Lord. No. Remember, ano ba ni Paul? Sinong counselor sa Diyos? May tao nga magatudlo sa Diyos nga, Lord, do medyo pigaw ang imong pag-create sa baka. Kami ginlimaw ang sungay. Hindi duwa lang. Nga mo ni Lord nga, dalawang ang buo. Dapat sa babaw di utak doon ang buo. Kaya nga luglaps. Ulan niya. No, wala sa tao nga may makasuggest. Wala ang Diyos counselor na maghatag idea sa Diyos. No? Sino ka? Diyan kay Saul, hindi siya nabalo magtuman. Dahil pagtapos niya offer sa burnt offering, nag-abot si Samuel. Nag-ibot siya goro, no? Nag-greet pa Samuel siya. Verse 10, as soon as he had finished offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him and greet him. Oh, dito ka, kung saan pa do? May pasabalimbing ni dati sa Saul mo. Pwede pa kaya ba Samuel? Okay. At then greet na by Samuel, and Samuel said, what have you done? Ano ka na bro? Buligan talaga, tigulang ka na. Bibiton mo yung burnt offering yung mga, ako'y ka na Samuel. Ako na lang. Ano? What have you done? And Samuel said, when I saw that the people were scattering from me, ang bali sa ola, and that you did not come. Sama basol-basol rin na. Ano kasi mo, be? Takal mga tao. When I saw that the people were scattering from me, and that you did not come within the days appointed, and the Philistines had mustered at Michmash. Ito lang tawa, ang kontra nila. Remember, sa chapter 7, di ba na-perde sila sa Philistines, no? Chapter 4 to chapter 6, or chapter 7 verse 2 sa 1 Samuel. Di ba ang ark ako sa Philistines, no? Tayo may kasaranan ng Diyos? Wala. Saan na-capture sa Philistines ang Ark of the Covenant? Di ba pinagtakaan to sa Diyos mga masakit at mga boys siguro, mga hubang siguro mga Philistines, ang gin-capture nila ang Ark of the Covenant. Anong pamatsaga niyo sa ulayan man? Hindi pa daog sa Diyos ang battle? Kung kabalo sa natabo before, nga sa gin-capture sa Philistines ang Ark of the Covenant, kalalanin ni Israel, ay na-capture ang Ark of the Covenant, abi nila, ang Diyos wala sa mubra. Huwag sila kabalo sa gin-capture sa Philistines ang Ark of the Covenant, ay, no, do ka, di malas-malas ang ilang buhay. Ganit mo, Philistines na, ano man ihatag tong Ark of the Covenant sa pihag kong banwa, sa pihag kong syudad.
Hindi mo nabato ng Ashdod, hindi mo nabato ng Ekron. Hindi, patay kami ng karampuao naman araw na. Ibalik na sa Israel. Imagine, gindaog sa Diyos ang bato, dito mismo sa teritoryo, sa kontra. Tere, si Saul, hindi ko ba lubid siya magtungan? Verse 12, I said, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the favor of the Lord. So I forced myself. Kita mo? Kagaling mo? Kabalo ka that you did not seek the favor of God. Then you force yourself to offer the burnt offering. Dali nagpalapit siya directly sa Diyos. Lord, anong obrahon ko? Wala pa si Samuel. Ang problema, kabalo siya. I did not seek the favor of God. So I forced myself to offer the burnt offering. Kita mo? Nag-obra sa kanya ng ito doon. That's the unlawful sacrifice. And here, the credible sentence coming from the mouth of this old man, Samuel. Di mabal Samuel, ako tani pala yun, pakuwain ako mo, pero nangita ka dyan na problema sa old. Verse 13 and verse 14. And Samuel said to Saul, nantawa mo na, you have done foolishly. You have done foolishly. Kabuangan na yan sa ulang yung bumibugran. You have not kept the commandment of the Lord your God with which He commanded you. Kabuangan ang hindi magtuman sa pulong sa Diyos. That's foolishness. Pero sa mata sa kalibutan, you are a fool. Kung ang bakba mo, puro Diyos. Puro kasimba. Puro kamo fellowship. Puro kamo church out. Puro simbahan. Mga KJ sa inyo. From time to time, pakasalaman ka mo ba lang? Inayang mindset ng kalibutan kabuangan na ninyo nga klase isang pagpamabuti. Wala ka na bidya kwarta mo salig-salig ka para sa Diyos. Kami pangita, obra. Kabudlay na sa sitwasyon mo, doon pa sa asawa ni Job, no? Ay, gamo ka na Job, bakit? Curse God and done. No, masalig-salig ka pa sa Diyos, kung pumili ka pa sa integridad mo. No. Kailan tawa ang mga, no? Advices ang wicked. Advices ang kalibutan. Kapamigado ka na, kantos ka na, sige ka pa alagad sa Diyos. That's foolishness in the eyes of the world. Nung naging ginbuntangin sa isa ni John Piper siya ng libro, Don't Waste Your Life. May duwa ka old women, missionaries na kadto sa putok-putokan ng bukid. Napatay, na disgrasya. Sa panulungan ng tao mo, that's a wasted life. Alam ni John Piper, hindi niya wasted life. Duwa katigulang na tani, mabantay na lang sa mga apo nila to, no? Launto. Or launto, example lang. No? Or may enjoy na lang sa life, para nagkadto kayo sa bukid, nag-share sa gospel. Di nakakadisgrasya. Nadagdag pa ba sa pangpang to? Di merisi. Disgrasya. Wasted yung klase kabuhi. Why naka-enjoy sa kabuhi na patay na lang? Ang panidyan pa ito, no, that's not a wasted life. Ang wasted life, amuni, ang mag-asawa nga nag-retire, they spent their lives nang wasang seashells. Pumudyot lang sa mga shells. Yan mo ng wasted life. Kabuhi nga wala gingamit para sa Diyos. Tingnan mo yung klaseng kinugdanay sa ulo. Bisan magkamapas sa mga metodor, pakulo niya daw, ano mga desisyon niya, kung God disobey siya directly sa words ng Diyos, wala na kulos sa mata sa Diyos, that is foolishness.
And we should assess our lives and our church. Kung aton wala ginobra sa aton kabuhi, sa aton simbahan, iniamo lang ni Lord, or gatuman na mayan sa imong pulong, kaya kung wala, that's foolishness in the sight of God. Ano ka man katarong sa tsura mo, ano ka man kagwapo, ano man kakagwapa, ano ka man kamanggaranon, that is foolishness in the sight of God. Bisan pa ang kalibutan, nag-pray sa imo, nag-hail sa imo. Pero sa mata sa Diyos, buang kayo. Gamunin Diyos sa imo. That's foolishness. And here comes a man who follows his own heart. A fool in the sight of God. Grabe nga title na a foolish king. And someone said to Saul, you have done foolishly, you have not kept the command of the Lord your God, with which He commanded you. Nantawag pala tani, o matapos mo, sa kung namati tanang nagtuman ka, for then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. If you just obey. Galing wala ka nagtuman. Verse 14, but now your kingdom shall not continue. You forfeited the opportunity. The Lord has sought out a man after His own heart. Sino ginpili sa Diyos? Ang tao who is following God's heart. Contrast niya kay Saul who is following his own heart. And the Lord has commanded him to be the prince over His people because you have not kept what the Lord commanded you. Twice inakinsulit. Wala mo gintuman ang gintuman sa Diyos sa inyo. Anong sara ni Adan kanya Eva? Ako man. Wala nagtuman. Wala nagtuman. Amo ng stage 1. Sa rainy soul nga nag-lead sa rejection sa Diyos. Di una pa lang natawa. Why nagapamati? Why nagatuman? Sa simple, clear command from somewhere. Kabalik sa buhay, wala kayo namati, wala kayo nasuman sa command sa Diyos ino. Ang stage 2, chapter 13, verse 15 to chapter 14. Next na Sunday. The point sa una nga stage sa rainy soul is siya yung tao mo wala nagatuman sa Diyos. Tingnan ng taon mo mga tao sa aton palibot sa mga. Laylain man ang aton ng mga kabuhi, pero maano mo na masamarize mo lang sa duwa. Nagatuman sa pulong or wala nagatuman sa pulong. Nagkalain man yung aton konteksto, ang aton kabuhi, ang aton posisyon, ang aton status sa society. Pero duwa lang gidyan klase sa kabuhi na kinakabuhi sa tao. Nagatuman sa pulong, kag wala nagatuman sa pulong. Wala na tunga-tunga ha. It's either you obey or you are not obeying the Word of God. It's either you love God or you do not love Him. It's either you are serving Him or you're not serving Him. Pwede sa tunga-tunga makutunan. Wala na sa middle ground na makamata. Undecided pa kay Lord. So hindi mo ko ma-judge. Undecided pa ko. Lord, wala tanay bala? No. You are not the one who is making a term or terms here. It's either you follow Him or you're not. Kita mo naman, crystal clear kung ano natabo kay Adan at Eva, sang wala sila nagtuman sa Diyos. Kagamo nang makita natin sa atong palagon subong, kung anong gin-define sa Diyos nga clear sa Genesis, gin-redefine sa tao na. Gin-redefine sa tao kung sino mag-asawa. O, laki-laki, bayi-bayi, pwede mag-asawa na. Laki kag ito, pwede na. Train ng tao, pwede. Married na ko na yung couple. Anong couple man? Lalaki o babae nga naman na sa manikin, may bata pa sila nga duwa kabilog, manikin man, imagine, nagbulagay sila, kaya naselos kung bata niya. Ano na klase ng kabuhay na?
Amo na masubo sa ato ng panahon. No? Kaya ang tao, tuwing kabalo kung ano ang gusto, kaganong hindi. Because nakabase permis sa ilang mga balansyahan. Kung ano yan para sa ako, kung ano para sa imo. Kaya ang tao sa Japan, kaya ang Japanese, kaya ginubra niya kung ligo niyang ido. Napopera din siya. Para mangin ido. Daw hindi mo nga hindi mo gito matungkad na utok na yan. Natawo ka na, gusto ka pa yung mangin kaktos. Kaya tumigil lang mo na kay kaktos. I need water, no? Hamburger, no, I need water. Ano? Di, ang kaktos, kung malagyan na tubigan ka na daw, di ko once a week ka lang ilan, no? Parang uwi ka. Di dason nga week, ano ka naman? Venus flytrap, carnivorous ka naman, nagaya ko karne, ah. Langaw. Venus flytrap ka. Langaw lang ang mga sapat-sapat lang. Cockroach pwede. Venus flytrap ka. Why not? That's the effect. That's the consequence when you do not obey the word of God. Amo ginanga ko ito. Damo-damo sa mga weirdo nga mga ulubrahon naton, once hindi natin yung kagubrahon, tumanon ang puno niya doon. Duwala na yan. It's either you are obeying the word of God or you're not obeying the word of God. God doesn't even care kung anong estado mo, kung buod ka man sa standard mo. No. This is all He is just doing out of His own. No, baka daw iyan natin. Kung pag-vlog ka, gasog ba si Jensao? Kaya ako niya out of my own, kuya, ban mo ang baga. Ano hindi bro? Gasog ban ng baboy. Yan na suliso niya. Kaya kuya, pag bago mo lang ka ng sampot, kuha ko na yun sa akin. Saan kuya, pag yupi. Masunog na gano'n. Di ba kasabay ito tayo nag-enjoy ito sa kanamiton sa sinugbang baboy. Amo niya kabuhin sa oras ng kuturan, a man who is following his own heart. And actually, that's a picture of the heart sa tao nga sa aton na panahon nito. Kaya pamangkot sa aton kasi am I following the heart of God? Or am I following my own heart? No? Amo niya pamangkot ka rin. Pabayaan na yung mga ibang bagay, dapat patarason niya, pero mabalik na din sa duwa. Am I a person who is following the heart of God? Or am I a person who is following my own heart? Because the world where we are living sa siningang kalibutan, magambal siya, just do what you want. Enjoy. You only live once. Ang basa niya, correct. You only live once. That's why you obey me. Yeah. Kag hindi na yan, reason is not a license since you have only one life, then you can do whatever you want. No. Amo na ba naman tanong, grabe. Only one life. And soon it will pass. But only what is done for Christ will last. Grabe. Only what's done for Christ will last. Tinatawag sa mong will try everything. Nga mga weird. Tanan nga mga challenges. Nagligan mo si Mana, I think, isa ka mukbang vlogger, patay. Hindi kang patay mo nga kabalo ka naging high blood ka, makaon ka pa sa ulo sa baka. Ubos ang ulo sa baka. Di ka namit-namit, pagtapos niya vlog, o nangimos ka na, naglakat sa balay, dugi-dugan na balaan sa niya pamilya, ginatake na din hospital. Patay. Para lang sa content. Si Dong Sapatan, kalbo.
People will do everything for likes and for money. Mauban na just for the sake sa heart. Imagine. Amo na matabo if you will disobey the word. Amo na matabo if you will disobey the word. Di ko mamanti ka sa kalimutan, di umod ka sila huyog eh. Because when you listen to the world, ano na ba ni Jesus? Duwa na niya klase nga lagyan. It's either you are walking on the narrow way or sa wide way. Ang narrow path will lead you to life. Ang broad way will lead you to destruction. If you will base your life sa general population, because they are doing these things, di okay lang na yun. Therefore, it's okay, kinti tanan man go, bro, sa ano? Diri tayo mabasi. Sa pulong sa Diyos, you call me a bigot. Tawgon mo kaya nga tawo ang kabayas? Yes. Bias ka for the truth. Di mo maginana ang hindi, tawgon ka mag-isang tao nga bias ka eh. Kaya di baka wala na sa ibang nga truth other than this. Hindi pwede opinion mo, hindi niya truth. Hindi niya objective truth. Subjective na yan. Para sa imo, permit. No? At the end of the day, hindi niya para sa imo. Kung ano ang para sa imo. Kung ano sunog sa imo, no? Kung ano bidya ang ginhambal sa Diyos. So, kabay pa na, no? Makitanta nga itong tukuling. Am I a person who is following my heart? Or am I a person who is following the heart of God? Because his soul is a man who follows his own heart. And it's just the first stage, ha? May dua pa ka stages nga mag-lead na sang rejection sa Diyos. Dahil kita mo ang katawan sa buong ba ni Jesus? Kung wala ka nag-believe kay Jesus, anong nag-abide sa imo? It's not the love of God, but the wrath of God abides sa imo. Because you are not believing in Jesus Christ. At din ang tao, ay lagatungan kay Kristo, they are expecting sang gugma sa Diyos. Sino na yung klase na Diyos? No, imagine, ito, anong ligat din nangin trend man eh, ang San Juan Festival sa Manila. Sino si San Juan? Si John the Baptist. Anong kalabot-labot sa basyanay tubig sa baptism ni John Abel? Suba. Tubig. Suba. Ito yung mga tao na tabla, wala na lungkong. Hindi ka ni Guru kilala si John the Baptist. Basta kabalo sila kung San Juan, mabasya at tubig. Parahan ng James Abrian, ang pertaan, baso ng mga tao sulod. Tingilipay lang sila yan. Cellphone ba yung nilabot kung magubang, cellphone mo magubang, electrical ng mga kwan sa salakyan mo. They don't care, they just want to be happy. Kay pista. Kaya lang tawa. People will do everything just to be happy. Weird things just to be happy. Foolish things just to be happy. And that's all they got. They have their reward. Enjoy them today. Fleeting enjoyment. Temporary. Nga kalipa. No? Kabay ba, no? It's just the first stage. May dua pa ka stages. Kag tamo pagkita mo doon sa kabuhay ni Saul. Kag makita actually do mirror na mo ay okay, amo na yan akong kabuhay man. Kabay pa hindi, no? Kabay pa hindi. Let's pray. Lord, thank you for your word. Buligi kami na makita namon, kag ma-assess namon ang namon dali pusoon mo. If kami nagatuman sa imong pulong or